May isang klaseng seafood na talaga namang nilalantakan. Aba, ano kaya masarap na luto niya? Tuwing gabi sa Bakawan daw ito madalas sumisilip. At iniilagan pati ang mga sipit. Dapat alam mo na karas-karas ang tawag sa mangrove tree crab na naninirahan sa mga bakawan. Ayan, ang hiram tayo ng kunting audio. Ito yung nahuli ko guys nung nakaraang baha. Siguro nag-start nga din ako ng alas 7 dyan hanggang alas 7:30 lang siguro kasi baha nga siya. So naglabasan itong mga karas-karas na to. Madali na lang siyang hulihin kasi gabi hindi sila masyadong makita din at saka hindi sila makalusong sa tubig tabang. So ayaw pala nila sa tubig tabang, naubuhay pala ito sa tubig alat. Sa yung tabsing, yung inaabot ng tubig alat, inaabot ng tubig tabang. So ayun yung nakuha natin. Estimate ko nito mahigit o nasa 2 kilo siguro kasi halos kalahati siya ng timba. So ayan yung itsura ng karas-karas dito sa amin o mangrove crabs. May puting sipit tsaka brown na katawan o yung shell talukap sa likod, saka mapulang mga legs, galamay, ganon. So ayan, nakakatakot din siya, hindi rin siya basta-basta pwede hawakan dahil sa sipit niya matatalas din. Karas-karas po ay isang uri ng saltwater crab na common din na matagpuan sa Pilipinas. Gaya ng ibang uri ng type of crabs. Mataas ito sa protein source. Maganda din siyang alternatibo sa regular natin na protein gaya ng karne, isda, even manok. Mataas din ito sa vitamins. So meron tayong vitamin B12 and meron ding selenium. Kailangan din daw maghinay-hinay sa pagkain ito. So ang consumption talaga natin generally ng crabs, no, dapat 1 serving lang. Usually ang 1 serving natin would be 1 cup. No, beyond that in a day, too much na siya. Technically, pwede lahat ng tao kumain nito in moderation. Kung ikaw ay taong mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, or may high blood pressure, hindi recommended na dalasan yung pagkain. So kumbaga dapat rare consumption lang. Alternatibong pagkain ng karas-karas, kaya mahalagang mapangalagaan ang tirahan nitong mga bakawan. Pag wala kang pambiling ulam, pwede ka lang manghuli. Ayun yung kunting kaalaman guys. So bago ko siya niluto, sinerch ko muna kung talaga bang safety siya nakainin. So ayan, kumuha na rin tayo ng mga tips. At ito na nga, bali naka 3 salang ako nito. Kasi napakarami nga. Hindi ako sanay magluto ng ganito karami. Sanay ako sa pakalakalahating kilo lang. Ayan yung taba niya guys. Yan. Bukod pa dun sa aligi. Wow! Kasi may mga aligi siya. At ito pinahuli na natin yung lemongrass. Pagkatapos ng mga bawang at sibuyas, saka lagay tayo ng soft drinks. Ayan, soft drinks. Madalas na gamitin talaga sa pagluluto ng seafood yan. Okay. At yung mga pampalasa natin, rock salt, kunting bitchin, saka lagay rin tayo ng ground pepper. Yan lang yung rekado niya. Kung gusto nyo medyo improve pa, oyster sauce, pero okay na yun para sa akin. Saka ganun, halo lang natin kasi medyo maliit yung kawali natin at saka uling, kalandi uling lang yung gamit natin. At yung takip nitong kawali hindi masyadong fit. So hindi makapag-maintain ng init. Kailangan lang ng every 10 minutes halo. Siguro mga 30 minutes ko siya niluto dyan.
Yan, 30 minutes na, nung natakloban siya, halos 30 minutes. At saka yung ganyang itsura na niya, mapulang-mapula na talaga, luto na yan. So, ano na tayo dyan? Serving na tayo dyan, guys. 1 cup lang tayo kasi mataas ang kolesterol nito. So, ay namigay rin naman tayo dyan. Namigay tayo sa aking mga kapatid. So, ayan yung itsura ng karas-karas pagka luto na. Saka mas malambot yung shell niya kumpara sa talangka. At ito, naglagay na rin ako ng sausawa na vinegar at saka garlic. Bawang, medyo nakakalaban daw yan sa high blood. At syempre medyo mahilig tayo sa maanghang sili. Thanks for watching po. Please follow, like, and share. God bless.